ay ito pa rin ay series po ito nung natin, mga pinag-aaralan natin tungkol po sa biyaya ng Panginoon. So, ito po yung ating title ngayong linggong ito. Nakikita nyo ba? Sabi diyan, ang backslider ba ay posibleng mawala ang kaligtasan? Ano ba yung ibig sabihin ng backslider? Alam nyo ba yun? Ano ibig sabihin ng backslider? Ito ay tumalikod. Tumalikod saan? Tumalikod sa pagiging Kristiyano. Yun ang natural na ibig sabihin ng backslider. Pero aralin natin, ang ibig nga sabihin ba niyan kapag ka ikaw ay backslider, binansagap ang backslider, ikaw ba ay tumalikod na sa pananampalataya? Kasi yan po yung common na sinasabi kapag ka yung hindi mo na nakita sa church, di ba? Mga ganyan. Sige, bago tayo mag-start, tayo muna yung manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Lord, salamat po sa lahat po ng mga hamon na aming nararanasan sa mga buhay namin. Naniniwala kami, Lord, na ito lamang po ay isang paraan upang patuloy kami magtiwala sa iyo. Isang paraan upang kami ay patuloy na lumago sa pananampalataya. At maraming salamat sa mga hamon na ito dahil pinapakita mo sa amin kung gaano ka kabuti, pinapakita mo yung biyaya mo sa amin na ito ay sapat, O God. Maging sa aming pag-aaral sa umagang ito, nihiling namin ang paggabay ng Banal na Espiritu sa aming pag-aaral. Kayo po ang magturo sa amin upang maunawaan at maliwanagan namin ang inyong salita sa umagang ito. Ikaw po ang maluwalhati sa aming pag-aaral ngayong araw na ito. Salamat po. In Christ's name, Amen. Okay. Basahin po natin muna yung Hebrews chapter 6 verses 4 to 6. Kasi alam niyo po, itong verse na to, ito po yung ginagamit ng mga Hebrews chapter 6 verses 4 to 6. Ito po yung ginagamit ng mga ibang mga nagtuturo na super weapon para sabihin sa isang mananampalataya na kapag ka ito ay binasa mo, ikaw ay matatakot ka. Kasi ang sinasabi diyan, mawawala daw ang iyong kaligtasan kapag ka ikaw ay bumalik sa dati mong gawain, kapag ka hindi ka na umattend sa church, kapag ka hindi ka na umattend ng Bible study, kapag ka hindi ka nag-pray, kapag ka hindi ka nag-fasting, kapag ka hindi ka tumulong sa... Marami po. So, ano yan? Pag-adik ka sa Korean novela, adik ka sa laro, adik ka kung saan-saan. So, yan yung mga ginagamit ng mga nagtuturo para takutin ka. Para takutin tayo. Sige, tayo po tayo at basahin natin yung verse. Tagalog yan? Tagalog. Okay, Tagalog. Hebrews chapter 6, verse 4 to 6. Sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati, naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Verse 5, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mamahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang makakay sa pagsisisi at panunumbalik sapagkat muli nilang pinapako sa krus at inilalantad sa kahiyan ang anak ng Diyos.
Sige. Palain po ng Diyos ang kanyang salita. Po tayo ulit. Parang nininervous ka, ba? Ninervous ka ba magbasa? Ano lang ito? Ha? Pinamala ko. May naintindihan niyo ba yung binasa niya? Hindi niyo naintindihan. Sa mabaho ba no? Ulit. Parang ninervous eh. Hebrews chapter 6, verse 4 to 6. Ayan ha, pakinggan nyo. Sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati nandiwalaga na sila, nakalasap na ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos sa lubusang mahayag na sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat, hindi na nila maaari pang maakay sa pagsisisi at manunumbalik sapagkat muli nilang ipapako sa krus at inilalantad sa kahiyan ang anak ng Diyos. Yun, di ba? Naintindihan niyo na ano yung sinabi. Di ba, ang sinabi doon, mananampalataya raw. Na kapag ikaw ay tumalikod sa pananampalataya mo, imposible na ikaw ay magsisi ulit. At ang ginagawa mo kapag ikaw ay tumalikod sa pananampalataya, pinapako mo raw ulit si Jesus sa krus. Yun ang sabi doon. Diba? Pero, ang tanong kasi dyan, yan nga ba talaga? Yung sinasabi na yan ay para sa atin, sa ating mga mananampalataya. Yun nga, pag-abi ka na ba sa games, abi ka sa, ano yung nilalaro mo? Ha? Hindi, meron silang nilalaro eh. Ano yung nilalaro yun? Ha? Ano? Ano pangalan? Hindi, luma na yan. Meron pang bago yung nilalaro nila Jerome eh. Yung laro ko yung kahit naabot sila ng alas 4, ng madaling araw, Genshin. Yun, Genshin. Nalalaro ba kayo nun? Genshin, tsaka yung baril-baril, parang Counter-Strike. Yun, pagkabaali ka ba dun, backslider ka na. O kaya, napuyat ka, kalalaro, linggo, hindi ka naka-attend ng church. Kasi puyat ka, kalalaro. O kaya, Bible study, hindi ka nakapunta ng Bible study. O kaya, isang buwan kang hindi naka-attend ng church. O kaya, 6 na taon kang hindi naka-attend ng church. 6 na taon, hindi ka naka-attend ng church. Diba, backslider ka na ba nun? Kasi hindi ka na uma-attend, hindi ka na nakikita ni pastor, 6 na taon. Nung una ka nakita, yung anak mo maliit pa, nakita ka ulit, nagtatrabaho na. Yung anak mo, gano'ng katagal? Grabe, no? Backslider to, grabe. Kailangan mo na mag-pray ng mag-recommit ka sa Panginoon kasi tagal mo nawala. So, mag-isip-isip naman tayo kasi yung ba ang tinuturo ng Biblia? Ito ba ay compatible sa tinuturo ng Biblia sa atin? Kasi meron tayong dalawang tanong na sasagutin natin. Ang una, ito bang Hebrews chapter 6 verses 4 to 6 ay para ba sa ating mga Kristiyano? Una. Pangalawa, ito bang backsliding o ang backslider ba ay pagtalikod ba ito sa pananampalataya? So, tandaan nyo na, hindi ko na naisulat eh. Kasi nangangawit na yung kamay ko. So, tingnan natin na ang Hebrews chapter 6, 4 to 6 ba ay para sa mga Kristiyano. Gaya nga ng sinabi natin kanina, ginagamit ito ng weapon, super weapon ng mga nagtuturo, mga pastor, na kapag hindi ka nakita sa fellowship, hindi ka umatid ng Bible study, hindi ka nag-pray, hindi ka nagbasa ng Bible, nagpapatugtog ka ng mga secular music, naadi ka sa laro, ikaw ba ay backslider na? Diba? Ano yan tawag dito, yan ang madalas na mga naririnig natin. Kahit kami, kahit ako,
ganun. Ganun ako mag-isip pagka itong kapatid, hindi ko nakita, backslider na yan. Parang sila, merong iba dito, may nabansagan, backslider. Kasi ang tagal na wala. Kaya, yan, yung nasa mindset yan. Kaya nga po, di ba, nung mga nakaraang mga lesson natin, kung natatandaan nyo yung lesson natin, dito lang, itong January, na pagka naintindihan natin yung biyaya ng Panginoon, ang isang Kristiyano ay hindi na magiging judgmental. Pag naintindihan kung ano yung ibig sabihin ng grace ng God. Kasi, naiintindihan na natin ng tao. Naiintindihan natin na natural na nakakagawa ng kasalanan ng tao. So, hindi na tayo, kahit Kristiyano man, kahit tayo, sino ba hindi nakagawa ng kasalanan dito? Diba? Ako nakakagawa rin ako. Baga, naiintindihan natin na lahat tayo ay nakakagawa ng pagkakamali sa buhay. So, hindi na tayo nagiging judgmental. Kasi alam natin na ang tao, likas talaga na makasalanan. Diba? Hindi lang yung, ako nagbabasa ako ng Bible. Si Kuya, hindi sa atin, hindi nagbabasa. Hindi Kristiyano yan. Nagbabasa ako ng Bible, nagpe-pray ako eh. Hindi na tayo nagiging ganun. Kasi lahat po tayo ay nasa ilalim lang ng biyaya ng Diyos. Kaya hindi na tayo magiging judgmental. Kaya ang tanong dito, talaga bang para sa mga Gentil? Sa atin, tayo, Gentiles, ang passage na yan. So, meron kasi, dati kasi ganyan din ang mindset ko. Pero dahil nga sa pag-aaral natin ng Biblia, maganda po talaga ang pinag-aaralan. Kasi mas naiintindihan natin ano ba talaga ang sinasabi diyan sa verse na yan. Kasi meron mga iba nagtuturo, dampot lang ng dampot, kuha ng mga verse, tapos pagsasamahin na, gagawin ng isang teaching. Kapag ganun po, hindi talaga natin na ipapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. So bago natin maintindihan yan, kailangan alamin muna natin ang mga ibang termino. Kasi maganda po kasi pagka tayo nag-aaral at nagbabasa ng Biblia, alam po natin yung context. Diba, nabanggit natin yung sa mga reporter, diba ba, sinabi, lalo na sa mga artista, diba? Sabi mo daw, ganito. Ay, hindi totoo yan. Oo, sinabi ko yan, pero out of context. Diba, yung mga ibang reporter, gano'n, out of context sila ng balita. So, alamin muna natin yung mga ibang terminology, no? Bago tayo magpatuloy. Una, alamin natin ano ba itong salitang hermeneutics. Meron sabi sa akin yan, mag-aaral daw ako ng hermeneutics. Kaya ito, nag-aaral tayo ngayon, hermeneutics. Lahat tayo, pag-aaralan natin to. Ibig sabihin po ng hermeneutics, ito po ay branch of knowledge that deals with interpretation. So ito po ay sangay ng kaalaman para alamin o pag-aralan ang interpretasyon ng Biblia, ng sinasabi ng Diyos. Diba, dati alam nyo na yung sinabi natin, sabi sa Bible, sa Psalms 92, there is no God. Oh, totoo naman, nasa Biblia. So sasabihin mo sa akin, sabi sa Biblia, walang Diyos eh. So walang Diyos. Ang tanong doon, saan mo lang ba binasa yan? Kumuha ka lang, pumili ka lang, hindi mo binasa yung buo. Ang sabi doon, and the fool says there is no God. Diba? So pagka may nagsabi ng walang Diyos, ang nagsasabi daw niyan ay mangmang. Yun ang ibig sabihin, no? Context. Hindi yung sabi sa Bible, there is no God, kaya wala talagang Diyos. So hindi siya kompleto. Kailangan alamin natin kung ano yung context. So yan po ang tinatawag na hermeneutics. Pinag-aaralan natin kung ano yung konteksto ng Biblia, ng isang verse, ng isang chapter, o ng isang buong libro. So meron po yung mga rules.
Ano bang Tagalog ng rules? Pamantayan. So, ang una po niyan, actually, 4 lang yan, madali lang. Kaya pag nagbabasa kayo ng Biblia, ito lang ang mga gagawin nyo. Una, alamin nyo kung sino ang sumulat. Pangalawa, para kanino ba yung sinusulat niya? Para sa atin, para sa Hudyo, para sa mga mananampalataya, para ba sa mga hindi mananampalataya, diba? Yan. Pangatlo, interpret the passage by its context. So, kung ano yung sinasabi doon, interpret natin kung ano yung konteksto nung salita, ng verse. At pang-apat, interpret the text to the correct usage of the word. Kasi po mga kapatid, ibig sabihin yan, i-interpret mo yung text kung ano talaga yung meaning sa Hebreo o kaya sa Grego. Mamaya papaliwanag natin yan. So una, sabi doon, ano yung ulit? Chapter 6, chapter 4, ay verse 4. Sapagkat paano panunumbalikan upang magsisi ang mga tumatalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit, nakaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikan upang magsisi, sapagkat muli nilang pinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. So kung babasahin mo, parang ito yung mga tao na tumatalikod sa pananampalataya. So, sundin natin itong pamantayan na to. Kasi, pagka po tayo nagbabasa ng Biblia, yun lang yung babasahin natin. Naniniwala ba kayo na ang verse 4, 5, and 6, meron verse 1, 2, 3? Naniniwala ba kayo na ang verses 4, 5, 6, merong verse 7, tsaka 8? Ang galing nyo, no? Naniniwala kayo doon. Kayo isang matatalimong mga tao. Kasi may mga tao hindi naniniwala doon. Ang binabasa lang, 4, 5, 6. Hindi nila binabasa yung 1, 2, 3. Tsaka yung 7, 8, 9, 10, pababa. O naniniwala ba kayo na ang Hebrews chapter 6, bago ang chapter 6, merong chapter 5, may chapter 4, 3, 2, 1. Naniwala kayo? Ang kagaling nyo rin. Pero kasi ibang tao, hindi naniniwala dyan. Pag Hebrews 6, 6 lang. Yun lang alam. Hindi binabasa yung 5, 4, 3, 2, 1. So, kapag aaral natin, hindi natin babasahin yun kasi abutin tayo ng bukas. So, bibigay na lang natin yung summary. Bago yung Hebrews chapter 6, merong Hebrews chapter 1, 2, 3, 4, 5. So, bibigyan natin ng buod, buod, summary. Yung summary ng Hebrews chapters 1 to 5, sinasabi diyan, kasi actually, yung kasulatan kasi yan, una, alamin kung sino sumulat. Wala kasi nakalagay kung sino yung nagsulat ng libro ng Hebreo. Yung iba sinasabi si Apollos, yung iba sinasabi si Pablo. So, hindi tayo magiging dogmatic. Dogmatic, ibig sabihin na, si Pablo, o si Apollo, hindi. Kasi wala naman nakakaalam pa. Pangalawa, para kanino ba sinulat?
Ang linaw-linaw. Ano libro yun? Ano libro yung pinaaral natin? Hebrews. So, ikaw ba? Hebrew ka ba? Hindi. Tayo ay Hintil. So, para sa mga Hudyo, itong libro na to, kasulatan na to. So, ito, chapters 1 to 5, ang summary niya, sinasabi ng writer na si Jesus daw ay higit pa sa mga anghel, higit pa sa mga pinakapunong saserdote, higit pa si Jesus sa araw ng pamamahinga, at higit pa si Jesus sa tabernakulo. Pag binasa niyo yung 1 to 5, yan po yung pinaka-summary niyan. Sinasabi na si Jesus ay higit pa sa mga yan. So si Jesus ang nasa taas. Ngayon, titingnan natin ngayon ang ibig sabihin ng part na yan. So nakita natin ito na yung summary. So basahin natin yung Hebrews chapter 6 verse 1. Saan niya aking talabasa? Ano po? Anong 6 verse 1. Pagka Sunday na, alam niyo na yung tagabasa para hindi tayo nagtatagal. Sige po. Hebrews chapter 6 verse 1. Kaya iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga aralin para sa may mga sapat na pangunawa na. Tingin. One lang, one. Apo. Sige, one lang ba yun? Mahaba po eh. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. So sabi doon, simulan na natin, talikuran na. Ano yung verse 1? Talikuran na. Yung mga aral, ano yung sabi doon sa una? Tungkol kay Kristo po. Talikuran. Opo. Talikuran ng mga simulang aral. Opo. Ibig sabihin nun, ano ba yung simulang aral? Saan ba makikita yung simulang aral? Ito yun. Yung verses 1, ay chapters 1 to 5. Ito yung mga aral na, yung mga basic na aral na tungkol kay Kristo. Siya ay higit pa sa mga anghel. Si Kristo ay higit pa sa mga saserdote. Si Jesus ay higit pa sa araw ng pamamahinga. Si Jesus ay higit pa sa tabernakulo. Mga basic teaching. Kaya yung sinasabi din doon sa binasa na tigilan na natin ang maggawa pa ng pundasyon. Pagka ba ikaw ay gumawa ka ng pundasyon sa isang building, ilang beses ka gagawa ng pundasyon? Ha? Ilang beses? Ha? Isa lang. Pagka ba naglagay ka ng fourth floor na, pwede ka ba bang ulit maglagay ng pundasyon doon? Hindi na. Kasi isang beses lang tayo naglalagay ng pundasyon. Kung ang gagawin mo ay 10 story, 10th floor, yung gagawin pundasyon, kaya niya ang 10th floor. Ha? So, isang beses lang. Yun yung sinasabi ng writer na isang beses lang tayo maglalagay ng pundasyon, tigilan na. Kasi, yung nagsulat niya, sinasabi niya sa mga Hudyo na ang hihirap yung turuan at tigitigas ng mga ulo nyo. Gusto nyo pa, nandito pa sa kautusan. Wala na nga tayo dyan. Nandito na tayo sa biyaya ng Diyos. Bakit gusto nyo pang bumalik dyan? Kasi kung babasahin nyo yung Hebrews chapter 5, verses 1 to 14, 1 to 14, ay 11 to 14, Hebrews chapter 5. 11 to 14 po. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito,
Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran. Ang matigas na pagkain ay para sa mga sapat na at nagulang at marunong ng kumilala ng mabuti at masama. O yun, di ba? Ang linaw, no? Sabi ng writer, ang hirap yung turuan. Dapat kumakain na kayo ng karne, pero gatas pa rin ang iniinom nyo. Kumbaga, dapat kayo ay nagmamature na. Ilang taon na kayo, dapat kayo nagmamature. Parang yung merong isang kapatid dito na merong nadaanan dyan sa may Potrero. Nakita niya yung isang dati kapatiran, no? Tinatanong niya kasi gusto niya umatid ng Bible study. Ngayon sabi ng tao, wala kami Bible study, uwi. Tapos ano ginagawa niyo sa church? Nag-ESO. Sino nag-ESO? Kami. Tagal nyo ng Kristiyano, nag-ESO pa rin kayo. Dapat kayo na nagtuturo. Yun. Tayo, hindi tayo pa noon, ay nandyan kayo. Dati ito yung panahon na meron kayong mapupunta ng mga Bible study at kayo rin ang mag-a-assist o kayo magtuturo. Tutulungan nyo sila Kuya Jess, sila Kuya Romy, diba? Kayo yung magpapakanta, kayo yung magpe-pray. Hindi habang panahon ay umaatid na tayo dito. Ang tawag kasi doon, SSSS, Christian. Pagka tinawag kang SSSS Christian, ang ibig sabihin nun, saved Sunday, saved satisfied. Tama ba? Sitting Christian. Ikaw yung tipong Kristiyano na tuwing linggo ka lang. Satisfied ka na ligtas ka na. Hindi ka nag-share. Parang kanina si Ate Ibiang may kausap sa dyan. Akala ko kakilala niya. Hindi daw. Nakausap lang daw niya dyan habang nag-aantay siya magbukas dito. Sabi ko, sana inibita mo na rito. Kuya, layo niya, taga-Pasig. So, nakaka-bless kasi hindi mo kilala, pero nakakausap mo na, share mo na. Diba? Yun ang hindi mo kailangan patanggapin. Ay importante, natataniman natin na salita ng Diyos. So I pray na bawat isa sa atin, maging ganon, na tayo ay nagtatanim. Kasi darating ang araw na yung mga tinatanim natin, magkakaroon ng bunga yan. Pag nagkabunga yan, maaaring hindi natin maisama dito, pero sa ibang church, sila pupunta. Mahalaga, tayo ay nakapagtanim. So, ang sinasabi dito na writer, na-stress na siya. Kasi, sabi, ang hirap niya na nagturuan, dapat mature na kayo. Matitigas ang ulo nyo. Kumbaga, i-apply na natin yung biyaya ng Diyos na si Kristo ay namatay para sa inyo, para sa atin. Huwag na tayo doon sa pautusan. Tapos na yun. I-apply na natin yung kaligtasan. Kasi nga, ang mga Hudyo kasi, tigas ng ulo niya, nakahirap turuan. Kahit ngayon, mag-share ka, hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Naniniwala sila, inaantay nila yung una pang pagdating ng Kristo. Sa atin, inaantay na natin yung pangalawang pagbalik niya, di ba? Pero ang mga Hudyo, inaantay nila yung unang pagdating. Kaya, sabi ni Pablo dyan, or ni Apollos, na iwan na natin yung mga elementary na teaching. Dito na kayo sa high school para maging college na kayo. Ganyan.
Ano ba yung mga elementary teaching? Yung repentance, laying of hands, yung mga ceremonial worship, yung resurrection, tsaka judgment. So kaya apply natin yung hermeneutics para kanino yung sinulat. Ito ay para sa mga Hudyo, hindi ito sa atin. So sabi sa verse 1, iwasan ang paniwalang aral kay Kristo. Alis na daw sila sa kautusan. I-apply na nila yung grace na God. Hindi, wag na maglagay ng pundasyon. Sa verse 2, ano yung verse 2? Verse 2, nadarama niya ang kainaan ng mga mangmang at ng mga naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin tulad nila. Verse 3. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya ay may mag-alalay ng handog, hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para sa kanya ring mga kasalanan. Verse 6. Hebrews chapter 6. Opo. O, Ay, 5 po. 5 po. chapter 6. May 6 daw ba? Ulit, dun sa verse 2. Ano yung first 5? Ay, ano? Chapter 5. Sorry po. Sorry po. Nagkapali ako niya. Nalito na po. So po, chapter 6 verse 2, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpatong ng mga kamay, at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol ng nawalang hanggan. Verse 3. Magpatuloy na tayo at iyan ang gagawin natin kung loloobin ng Diyos. O yan, sabi doon sa verses 1 to 3, na una, wag na daw, iwanan daw natin yung panimulang aral, basic teaching tungkol kay Christ. So kanina nga, eto, iwanan na daw yan. Magpatuloy na daw tayo, move on na. Sabi niya, sabi nung writer sa verse 3, magpatuloy, move on na. Ano pa yung iwasan na? Yung paglilinis, yung... Kasi yung paglilinis, ang ibig sabihin nito yung pag nagkasala ka, magpapalinis ka. Yung pagpapatong ng kamay, hindi po ito yung layumans. Kaya pag-pray ko si Ate JT, papatungan ko ng kamay. Hindi po yun yung ibig sabihin dito. Dati, nung binabasa ko to, nung hindi pa natin alam to, yun ang ibig sabihin sa akin. Kunyari, si Nestor, pagpe-pray ko, lay hands. Hindi pala yan. Ang sinasabi doon, na pagpapatong ng kamay, pag ikaw kasi nagkasala, ang panahon kasi ng Leviticus, ng Old Testament, pag ang isang tao nagkasala, hanggang ginagawa nila, pumapatay sila ng tupa. Nag-aalay. So, para lumipat yung kasalanan mo sa tupa, papatong mo yung kamay mo para lumipat dun sa tupa. Ngayon, pag nagkasala ulit, ikaw kinabukasan, gano'n naman gagawin mo. Papatay ka ng tupa, papatong mo yung kamay mo para yung kasalanan mo lilipat dun sa tupa. Diba? Pero ang ginawa ni Kristo, isang alay na lang yung buhay niya. Na kapag tayo na ng palataya sa ginawa niya, ang kasalanan mo, linis na. Wala na. So yun yung sinasabi ni writer. Iwanan na natin yung mga kautusan. Dito na tayo sa pananampalataya. Dito na tayo sa kaligtasan ni Kristo. Dito na tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya ngayon, pagdating sa verse 4, yun na yung kanyang sinasabi. Sige, verse 4. Verse 4, sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naniwalagan na sila, nakalasap na ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumatanggap ng Espiritu Santo.
Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos sa lubusang mamahayag sa panahong darating. Kapag sila'y Sige. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahiyan ang anak ng Diyos. Verse 7. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. 8. Subalit, kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at ito ay manganganib pang sumpain ng Diyos. Ito ay tutupukin ng apoy. O yun, di ba? Kung intindihin natin yung binasa kanina, di ba sabi nga, iwasan natin yung paniwala. Ito yung basic teaching, iwasan natin yan. Magbubuo na tayo, ipagpato na kamay, huwag na natin gawin yan. Pag wala na. Yung pagsisisi, ito'y makakaranas ka ng kasalanan, papato ka na kamay sa tupa para mawala yung kasalanan mo, lilipat doon. Huwag natin gawin yung mga seremonyang yan. Marami mga seremonyas, huwag natin gawin yan. Move on na tayo, sabi sa verse 3. Diba? Kaya ngayon, pagdating sa verse 4 hanggang 6, ang sinasabi doon na kayong mga Hudyo at itigas ng ulo nyo, bumabalik pa kayo sa kautusan. Ngayon, tinuturo na sa inyo yung kaligtasan, yung biyaya ng Diyos. Pinipilit nyo pang bumalik dyan. Ngayon, kapag nalaman nyo na yung biyaya ng Diyos, yun nga sabi, di ba, nalasap nyo na yung gawa ng Panginoon, nakita nyo na yung gawa niya. Kasi yung mga Hudyo, nung panahon ni Jesus nung buhay siya, nagpapagaling siya, di ba? Nung buhay ng patay. Naniniwala sila. Kaya lang sandali lang, nagpakain ng maraming tao. Naniniwala sila pero sandali lang. Bumabalik ulit sila sa kautusan. Bumabalik ulit sila sa, bago tayo kumain, maghugas tayo ng kamay. Kung kailangan pag nag-ayuno tayo, nag-fasting, kailangan makita sa itsura natin, nagpa-fasting tayo. Lahat ganun, bumabalik sila doon, natutunan na nila, nakita na nila mga milagro ni Jesus, kaya lang, hindi sila maniwala. Babalik pa rin at babalik sila sa kautusan. Kaya nga sa atin ngayon, may mga nagtuturo na alam na natin yung grace ng God, pero kailangan mong gawin to. Kailangan mong pagdating ng Setyembre, kailangan mo magsisi ng 10 araw, taon-taon. Panahon ng Hudyo yun, panahon ng Old Testament yun. Hindi natin kailangan gawin yan. Kapag sinabi na, itong taon na to, panahon to ng pagsisisi. Ibig sabihin, araw-araw magsisisi ka. 365 days magsisisi ka. Kasi panahon nga ng sanctification. Hindi na kailangan yun. Kasi tapos na nga di ba pag-aaral natin dati? Tinapos na ni Jesus ang kautusan. So, ayan yung sinasabi ng writer na at titigas ng ulo nyo. Alam nyo ba, na kapag nalaman nyo na yung salvation, yung grace ng God, tapos bumalik pa ulit kayo sa kautusan, ayaw yung tanggapin yan, malabo nang mangyari sa inyo na magsisi. Kasi, mas gusto nyo pa manatili sa kautusan. Ang ginagawa nyo lang, pinapako nyo lang paulit-ulit sa Jesus Kaya, yun yung sinasabi niya dito, yun ang ibig sabihin ng verse. Ito po ay para sa mga Hudyo. Hindi ito para sa atin. Ngayon, yung Tagalog kasi, ang ibig sabihin kasi yung sabi ko, mananampalataya. So, akala natin, ay, para pala sa akin to kasi mananampalataya ako. Kaya tuloy, nami-misinterpret. Ang ibig sabihin niya, naiisip natin, ako, si Kuya Jess,
Hindi umatid ng church, 8 taon. Backslider yan. Si Kuya Romy, ganun din. Hindi umatid ng church, 15 years. Backslider yan. O, diba? Yung mga ganun, hindi po siya atin to. Kasi nga, kung babasahin natin as ganun, face value, akala nga natin mananampalataya. Pero apply natin itong rule number 4. Interpret the text to the correct usage of the words. Sabi nga natin kanina, ang original na translation ng Biblia ay Hebreo at Grego. Ito. Ang original niyan, Hebrew sa Old Testament, Greek sa New Testament. Ngayon, sino marunong ng Grego? Dito. Sino marunong ng Hebreo? Wala. So, ang ginawa ng Romano Katoliko, tinranslate nila yung Bible sa Latin Vulgate noong 670 AD. Kaya ang unang translation ng Biblia ay Latin. Kaya tama niyo yung mga pare, di ba? Latin, hindi mag-Latin. Ito kasi yung unang translation, Latin. Wala rin naman nakakaintindi sa atin ng Latin. So pagdating ng 1611, si King James I, the first, pinayaan niyang i-translate ang Biblia ayon sa pagkakasabi sa Grego at saka sa Hebrew. So ito ang pinakamalapit na translation from Greek saka sa Hebrew, yung King James version. King James yan. Basahin natin sa King James para mas maliwanagan natin kung ito ba ay tungkol sa mananampalataya. Kasi yung sabi sa Tagalog, mananampalataya eh. Meron pala ako. Sabi dito sa verse 4. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come. Verse 6. If they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. Meron ba kayong narinig na sinabi dyan? Believers? Or for those who believe? Meron ba sinabi? Sabi na sa Tagalog kasi, mananampalataya. Diba? Sa verse 4. Verse 4 ng chapter 6 po? Binabagalan ko para maliwanagan natin Okay. Verse 4, upang hindi natin siya talikuran, sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapagpapanumbalik pa siya sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya, nakatikim na ng biyaya mula sa langit, tumanggap na ng banal na Espiritu, nakatikim na ng kaputihang dulot ng salita ng Diyos, at nakadama na ng kapangyarihang iahayag sa huling araw. Pagkatapos, kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at papapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahiyan ang anak ng Diyos. Sinasabi doon, di ba, yung mananampalataya. Pero dito, wala naman sinabi. Sabi dito, for it is impossible for those who were once enlightened. Enlightened. Ano ba ang ibig sabihin ng enlightened? Ito, itong table natin. Ang enlightened, ito ay, ano ba pinagkaiba ng enlightened sa pananampalataya o faith? Ang enlightened, ang ibig sabihin niyan,
Naintindihan mo na yung pinaniniwalaan mo. Na-enlighten ka. Naintindihan mo yung pinaniniwalaan mo. Ang faith o pananampalataya, ginagawa mo na yung pinaniniwalaan mo. Application. Ito, naiintindihan mo pa lang, nauunawaan mo pa lang. Itong faith, ginagawa mo na. Kasi naniniwala ka. Ginagawa mo na yung pinaniniwalaan mo. Naintindihan nyo? So, itong mga Hudyo, sabi ni ng writer, kung ikaw naliwanagan na, ano sabi doon? Imposible na bumalik ka pa doon sa dati. Kasi dapat yan, naliwanagan ka, naintindihan mo na, tuloy-tuloy na, maniniwala ka na, gagawin mo na. Kaso, hindi nga naintindihan lang nila. Kaya lang, naintindihan ko. Parang sa estudyante, class, what is 1 plus 1? 2. Pagdating sa klase, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Pag-uwi mo ng bahay, ang pinag-aralan nyo, nag-aaral po kami ng math. Tinignan yung notebook. Sige nga, ang sabi dito, 1 plus 1, 3. 2 plus 2, 22. O diba? Naintindihan mo doon sa klase, pero pag-uwi mo ng bahay, hindi mo maintindihan. Hindi mo na-apply yung inaaral mo. Yun ang ibig sabihin yan. Pag na-enlighten ka, naintindihan mo. Ang sunod dapat nun, faith na. Kasi naintindihan mo na yung pinaniwalaan mo. Mga Hudyo, hindi ganun. Naintindihan. Pag-uwi ng bahay, wala na, nakalimutan na nila. Kaya nga sabi nga namin kanina, nakita nila kung paano gumawa ng himala si Jesus. Nakita lang nila, pero pag-uwi nila ng bahay, wala rin. Anong ginawa nila? Pinapako pa rin nila si Jesus. Yun ang ibig sabihin nun. Kasi, etong ang King James, etong mga ibang translation na English, NIV, Good News, NSAB, pati na rin yung Tagalog version, dito lang nila kinuha yan. Ang ginagawa nila dito sa translation na to, pinaparaphrase. Ano ibig sabihin ng paraphrase? Ito kasi pag binasa nyo ito, mahirap talagang intindihin. Kasi Old English, thou, dahay, ye, mga ganon. Itong dalawang to, itong English sa Tagalog, pinapadali nila yung ibig sabihin dito sa King James. Yun ang ibig sabihin ng paraphrase. So, maaaring i-paraphrase mo, pero hindi naman talaga yun yung ibig sabihin. Meron akong example, kaya lang, hindi ko alam paano ko explain sa inyo kasi English Meron siyang papadaliin mo yung para mas maintindihan ng tao. Yun ang ibig sabihin ng paraphrase. Kaya, etong dalawang translation na to, mga English na to, saka itong Tagalog, mas maganda, meron kayong reference na King James para malaman natin kung totoo bang yun talaga yung sinasabi. Kaya tulad yan, ang sayang doon, mananampalataya, pero ang sabi dito, enlighten. Tapos, ang sinabi pa doon sa verse 6, if they shall fall away. Ano ba ibig sabihin ng fall away? Ang ibig sabihin ng fall away ay saan ba yun? Sa Greek nito, par up ipto. Ang ibig sabihin niyan, apostatize o apostasy. Ano ibig sabihin ng apostasy? Ito ay pag-reject. To reject one's principle. Or party. Or organization. Totally abandon. Kumbaga, ni-reject mo yung paniniwala. Yun yung apostasy. Ito nga, ginagawa ng mga Hudyo, sila ay naging apostasy. Nag-apostasize sila. Ni-reject nila yung paniniwala kay Kristo. Gusto nilang bumalik ulit sa kautusan. Tayo ba ganon?
Hindi, di ba? Tayo ay naniniwala. Maaring hindi tayo nakaka-attend ng church kasi busy ka ng trabaho. Hindi ka nakaka-attend ng Bible study, busy ka ng trabaho. Tulad niya, sila, yung mga anak ko. Minsan hindi ka nakaka-attend ng Bible study kasi finals, nagre-review. So, ibig sabihin ba nun, nireject na nila si Kristo? Hindi. Kasi yun ang ibig sabihin ng backslider sa atin. Pero ang sinasabi dito, itong mga Hudyo na to, hindi sila backslider. Sila ay apostasy, nag-apostasize. Tinatalikuran nila yung paniniwala nila kay Kristo. So pagka ganun pag ganun ang attitude ng isang tao, yun yung sinasabi na imposible nang manumbalik siya sa Diyos. Marami mga Kristiyano ngayon sa panahon ngayon na tumatalikod sa kanilang pananampalataya sa Diyos, sa kanilang paniniwala kay Kristo. Maraming mga gumagawa pa ng mga kanta yun, sumusulat pa ng mga Christian song. Pero inamin nila na hindi na kami Christian, hindi na kami naniniwala kay Jesus. Yun ang apostasy. Mga Hudyo hanggang ngayon, ganun pa rin. Yun ang sinasabi dito ng writer. So, sa verse 7 and 8, yung binasa kanina, pag ganun ka pa, sila, judgment na. Judgment yung kainat na nila. So, sagutin natin yung tanong. Kanina, ito bang verse na to? Para sa mga Kristiyano? Itong verse na to para sa atin ba? Hindi. Hindi sa atin. So, ano ba ibig sabihin ng backslider? O backsliding? Ang sabi kasi doon sa na-research ko, ito ay magkaiba sa falling away. Yung apostasy is the act of rejecting Christian faith and belief in the Lord Jesus Christ. So, yun reject. Yung backsliding, hindi ka lang nagpe-perform as a Christian. Paano yun? Hindi ka gumagawa ng mabuti. Hindi ka nagpe-pray. Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Hindi ka umatid ng church. Hindi ka nagpa-Bible study. Hindi ka nagpapadisal. Hindi ka lang nagpe-perform as a Christian. Yun ang ibig sabihin ng backsliding. Hindi ka na naniniwala kay Kristo. Apostasy ito. Mga Hudyo, yun. Ang mga Kristiyano, pwedeng mag-backslide. Pero hindi yung tatalikuran mo na yung pananampalataya. Pwede kang mag-backslide na sense na hindi ka nagpe-perform as a Christian. Hindi ka umaaten, pero Christian ka din. Kasi, ang tunay ng Kristiyano, mga kapatid, inahalin tulad ni Jesus yan sa isang tupa. Di ba sabi doon sa John chapter 10, "My sheep hears my voice." Ang tupa, meron ako napanood na video. Kaya sana meron na tayong no? Meron tayong penal. Kasi merong isa doon, pastol. Ngayon, merong mga yung pumupunta ka sa ibang bansa na hindi ka taga doon. Hindi. Yung nagpupunta ka sa ibang bansa, hindi ka naman taga doon. Turista. Sabi ng pastol, sige to, yun yung mga tupa. Ang sabi niya lang, ganun. Pag ginawa ng isa, turista, dami tupa, wala, hindi siya pinapansin. O yung isa naman, hindi siya pinapansin. Sabi nung sige nga, ikaw. Sabi nung yung pastola,
tupa, no? Ano ganon? Taglapitan sa kanya. Kasi kilala ng mga tupa yung boses ng kanilang pastor. So, ganun din ang mga Kristiyano, mga kapatid. Kilala natin ang boses ni Jesus. Hindi yung boses na kunyari si Jerome, no? Lord, nagpe-pray ako nang matanggap ako sa trabaho. Meron akong application sa Globe, tsaka sa Smart, tsaka sa Samsung. Saan kaya mo pupunta rito? Pupunta ko sa Samsung. Oh, boses ni Lord yun ah. Sige, doon na lang ako sa Samsung. Hindi ganun. Hindi yung boses na literal ah. Ang sinasabi natin, saan ba boses ang God? Nasaan? Nasa? Nandito. Maaaring hindi niya sabihin dyan, mabasa mo, uy, nakalagay dito sa Samsung daw ako pupunta. Wala nakalagay dyan mga kapatid. Kung alam nyo, naiintindihan nyo sa salita ng Diyos, alam nyo na ang sagot pagka nag-pray ka. Kasi nangungusap ang Diyos dito. Pwede mangusap ang Diyos sa kapwa mo Kristiyano. Pwede mangusap ang Diyos sa mga pangyayari. Pero huwag kayong lahat mag-goodwill sa pangyayari. Lord, bigyan mo ako ng sign. Meron akong crush na babae. Pag nakasabay ko sa bus, ibig sabihin nun, Lord, sabi mo, ligawan ko. Nakasakay mo sa bus. O diba? Hindi ganun na. Kailangan maingat tayo. Kaya nagpapakounsel tayo sa mga mature na mga Kristiyano. So, gaya ng tupa, mga kapatid, naliligaw. Naalala niyo yung parable ng prodigal son, pinag-aralan natin. Di ba yung unang parable nun eh, yung naligaw na tupa, isa. Yung 99, sumusunod. Ano ginawa ng Diyos? Isa ligaw. Hinahanap niya. Kaya ito, bilang Kristiyano, naliligaw din tayo ng landas. Pero, nung ba Kristiyano, yung tupa ba, nung naligaw, naging kambing? Tupa pa rin, di ba? So tayo, naligaw lang din tayo ng landas, pero tupa pa rin tayo. Tulad ng sige, sabihin ko na, tulad ni Kuya Jess. Hindi siya naka-attend ng church. Tagal. Pero, nagkausap kami, sabi niya sa akin, bro, kahit di na maka-attend ng church, makasap ko yung Bible, pray pa rin ako. Yung naligaw lang. Pero, ang gagawin ng pastol, ahatakin pabalik. Diba sabi nga natin, meron mga nagsishare, natagpuan ko ang Diyos. Actually, ang totoo nun, ikaw ang natagpuan ng Diyos. Kasi, ikaw ang naligaw, hindi naman ang Diyos ang naligaw eh. Di ba? Ikaw ang naligaw, so natagpuan ka ng Diyos. Hindi nang ibig sabihin ng isang tupang nawawala doon sa 99. Hahanapin ng God. Kasi naligaw. So tayo mga Kristiyano, kuminsan, naliligaw din tayo. Pero, Kristiyano ka pa din. Kaya walang tupa na niligaw na naging kambing. Yung mga kambing na naliligaw, hindi mga tunay na Kristiyano. Yun yung mga peke. Kaya may peking Kristiyano. Kasi ang God, siya eh. Yung alam na niya na, kaya kayo nandito. Kasi pinili na kayo ng Diyos. Kung bakit kayo nandito. Kaya sabi dito, pwedeng mag-backslide. Dati ka. Ayun, kung ikaw ay Kristiyano, natural lang na ikaw ay mag-pray. Natural lang na ikaw ay magbasa ng Bible, mag-serve, mag-fellowship, tumulong sa kapwa. Kung ikaw ay natural na Kristiyano, kasi ang tupa, natural na inosente yan. Na kung ikaw ay natural din na Kristiyano, hindi kang gagawa ng kasalanan. Kasi maiiya ka sa Diyos. Dahil ang buti niya,
kahit na sobrang sama mo, mabuti pa rin siya sa'yo. Di ba sabi sa Matthew na ang kabutihan ng Diyos ay pwede sa masama at sa hindi. Yung ulan. Kunyari, si Kuya Roger masama. Hindi siya ulanan. Doon naglalakad siya, walang ulan. No? Samantala tayo, lahat na nababasa ng ulan, siya walang ulan. Hindi, di ba? Ang ulan, para sa mabuti at masama, yung hangin. Para sa mabuti at masama, yung mga drug addict ba? Wala na ba tayo nakikita drug addict? Meron, di ba? Kasi kung wala ang drug addict, mga patay na sila dahil wala silang hingi, wala silang oxygen. So, ganun din, kung ikaw ay natural na Kristiyano, natural din na hindi ka gagawa ng kasalanan kasi mahihiya ka sa Diyos dahil ang buti niya sa iyo. Diba? Ang buti niya sa atin. So, pwedeng mag-backslide at hindi mag-perform as a Christian ng isang Kristiyano. Pero never natalikuran niya yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin nito next week, wala kayo rito ha. Pinapaliwanag lang natin para yung konsepto na, uy, si Nestor, hindi natin nakikita. Isang buwan na. Naku, backslider na yan. Hindi na nga, para maiwasan na natin maging judgmental. Okay? So, question number 2. Yung backslider ba ay, ano ba yung question number 2 natin? Ang backslider ba ay pagtalikod sa pananampalataya? Hindi. Ito ay hindi ka lang nagpe-perform bilang believer. Pero ikaw ay, ano pa rin, pananampalataya. Eh, paano yung mga tao na nasharean mo tapos talagang hindi na umatin? Alam niyo yung parable of the sower? Pag-aaralan natin yan. Ito yung mga salita ng Diyos na tao na nagtaniman, pero sa dali lang, wala na. Ito yung mga peke na Kristiyano. So, kailangan pa rin natin silang isogwin. Kasi hindi nila naiintindihan yung biyaya ng Diyos, hindi nila naiintindihan yung ginawa ni Kristo sa kanila. So, kailangan ipaliwanag ulit natin. So, walang Kristiyano na itinatakbo si Jesus. Wala. Maaaring hindi ka lang mag-perform, pero para hindi mo siya paniwalaan, wala. Parang ganon. So, in summary, ano yung mga natutunan natin? Magkaiba ang backslider sa apostasy. Pangalawa, natural lang na mag-backslide ng isang Kristiyano. So, pag si Arnel, di natin nakita ng 2 linggo, natural lang yun. Baka mamaya may sakit siya. Namatay yung kuko niya sa paa. Diba? Pero never naisipin natin na siya ay backslider na. Amen? Pangatlo, hindi tunay na Kristiyano ang mag-commit ng apostasy or itakbuhin si Jesus. Kunyari, sinabi ko kay Ace, ba't hindi ka umaatid ng Bible study? Kuya, hindi na ako naniniwala kay Jesus eh. Pagka ganun ka, ikaw ay hindi ka talaga tunay na Kristiyano. O Ace, ba't di ka umaatid ng Bible study? 3 linggo na. Eh, kasi kuya, yung kapatid ko umuwi kasi, nandun sa nanay ko dito sa Calooc. Nasa Parañaque eh, kailangan ko puntahan. So doon muna ako natutulog, di ba? So, hindi na tayo nagiging, ikaw, backslider ka na, hindi ka na umatin. Hindi. So, naintindihan natin to ha. Naintindihan natin yung salitang enlightened versus faith. Naintindihan nyo? Yung enlightened, naunawaan mo lang. Pwede mo siyang kalimutan. Yung faith, naunawaan mo, ginagawa mo. Okay. Kasi faith talaga yun. Sige, may tanong kayo? So, naintindihan nyo ha? Malinaw.
Malinaw. Sige, tayo po tumayo.